Story time nung kinrushback ako nung crush ko, pero huli ng lahat. So marami kasi ako naging crush nung bata pa ako. And ito, isa to sa mga tumatak. Pero hindi to yung childhood friend ko ha. Iba naman to. Probinsya version naman to. So palagi kasi kami nagbabakasyon to sa bahay ng cousin ko before sa probinsya naman. Talagang grabe pagka-probinsya doon, yung sobrang daming palayan, ganyan. Probinsya nga, di ba? Tapos kapitbahay lang to ng cousin ko, ng pinsan ko. Tapos tuwing nagbabakasyon kami doon sa bahay ng cousin ko, kasama lahat ng cousin ko, kasama lahat ng pinsan ko. So kami lahat na magpipinsan. Super close ko kasi sa mga pinsan ko. Tapos yung dalawa kong pinsan, yung dalawang lalaki kong pinsan, naging friend nila yung kapitbahay. Tapos nakikita-kita ko na siya noon. So that time, hindi ko pa na-experience nun yung kapag pumunta ka ng probinsya, magiging crush ka na ng lahat. Kasi nga sobrang itim ko nun, sobrang pangit ko. Tapos tinutulak-tulak ako ng mga pinsan kong guys sa kanya kasi nga alam nila na may crush ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano nila nalaman, siguro naramdaman na lang nila kasi palagi ako nagpapapansin nun. Papansin kasi ako. Tapos palagi ako nag-chat sa kanya sa Facebook nun. Pero in person, hindi ako magsasalita sa harapan niya. Kasi nga papansin. Kinocall-call ko pa sa Facebook dati yun, tapos hindi sumasagot. Feeling ko tuloy na busted ako. So ayan, umuwi na nga kami. Pagka uwi namin, mga 2 months, talagang kinukulit ko pa rin siya. Pero hindi niya ako crush. Hindi niya ako pinapansin mga ante. Tapos mga 1 year after nun mga ante, nag-chat si kuya niyo. Biglaan. Putang ina. Nanghihingi ng load. Nakamubuan na ako ng mga ante kasi medyo nag-blow up na ako. Humihingi ng load. Emergency daw. Tapos, ba't sa akin ka humihingi? Tapos, tinatawagan talaga ako mga ante. Hindi ko sinagot. That time, mga ante, hindi niya pa ako nakikita in person. So, ayan, dinedma ko lang siya nung humingi siya ng load. Hanggang sa family reunion. Tapos, yung reunion, mga ante, gagawin dun sa bahay ng cousin ko, which is dun sa probinsya. Ayan na, ayan na. Nung time na yun, mga ante, nakalimutan ko na talaga siya. Kasi nga, na-offend ako nung naghingi siya sa akin ng load. Doon sa bahay ng cousin ko mga ante, meron kasi silang sari-sari store nung time na yon. Tapos nakaupo lang ako doon sa labas, sa gilid ng sari-sari store nila. Tapos bibili siya, which is yung ex-crush ko nga, yung crush ko noon. Tapos nagkatinginan kami. Konti lang, parang ganito. Tapos nag-smile siya sa akin, pero dinedma ko lang. Kasi nga medyo maganda na tayo noon. Hindi naman talaga maganda, pumuti lang ng konti. Tapos di nyo kakayanin. Mga ilan oras lang no, nag-chat siya sa akin. Mga 2 hours. Alam niyo ba kung ano sabi niya sa chat niya? Magpapaputang ina na lang talaga kayo. Sabi ba naman, ang ganda mo na ngayon. So noon, di ako maganda, ganun. Tapos nag-reply ako mga ante, mga 3 hours. Doon kasi kami matutulog sa bahay ng friend ko that time. Doon kasi kami matutulog dun sa bahay ng cousin ko that time. Tapos sinabi ko sa cousin ko nung nag-chat nga sa akin yung kapitbahay nila. Tawang-tawa pa yung cousin ko nung nabasa niya yung chat. Tapos nag-reply na ako mga ante. Sabi ko huli ng lahat. Dati crush kita tapos di mo ako pinapansin. Tapos ngayon na gumanda na ako, papansinin mo ako. Ang katwiran ba naman yung mga ante? Eh kasi gumanda ka na ngayon. Ano kaya yun? Tapos feeling sweet pa siya talaga nun. Akala niya talaga papatol ako. Tapos gusto niya pa ako lumabas ng bahay ng mga ante. Sabi niya bibigyan niya daw ako ng bracelet. O 2 hours pa lang nakakalipas, saan mo galing yung bracelet na yan? Kaloka. Pero hindi ako lumabas mga ante. Kasi hindi rin ako pinalabas ng papa ko. Tapos nakikita ko siya sa gate para siyang tangan naghihintay doon. O yan ang ganti ng ape. Kung mapapanood mo man to, hindi ko pinagsisisihan na ginawa ko yun. Kasi putang ina mo. Kagigil ka.